Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon ng Southeast Asia, tahimik ngunit desidido umanong pumasok ang gobyerno ng Pilipinas sa isang makasaysayang kasunduan para sa pagbili ng isang military-grade secret weapon. Ang lihim na negosasyon na sinasabing tumagal ng ilang buwan ay naganap sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay at tinawag na Project Iron Horizon ng mga insiders sa Department of National Defense o DND. Bagamat nananatiling tahimik ang Malacanang sa isyong ito, lumabas ang mga impormasyon mula sa isang pinagkakatiwalaang source na bahagi ng kasunduan ng teknolohiya na maaaring magdulot ng pagbabago sa depensang militar ng bansa. Ayon sa source na tumangging magpakilala, ang sandata ay hindi lamang para sa depensa, kundi kayang harapin ang banta mula sa hangin, lupa, at dagat sa paraang hindi pa nagagawa ng iba pang teknolohiya ng Pilipinas. Naganap ang pagbili sa konteksto ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, kung saan nagiging mas agresibo ang presensya ng mga dayuhang barko. Kamakailan lang ay naiulat ang mga insidente ng panghaharas sa mga mangingisdang Pilipino, pati na rin ang pagtatayo ng mga istruktura sa pinag-aagawang teritoryo. Malinaw na ang pamahalaan ay seryoso sa pagpapalakas ng ating depensa. Ani ng isang defense analyst mula sa University of the Philippines. Ngunit ang tanong ay kung ano ang magiging reaksyon ng mga kalapit na bansa kapag nalaman ang tungkol sa hakbang na ito. Ayon sa ulat, ang sandata ay binuo ng isang bansang kilala sa pagiging leader sa military innovation. Bagamat hindi pa malinaw ang buong detalye, napag-alamang bahagi ng teknolohiya nito ay isang klase ng advanced stealth capability na kayang maiwasan ng radar detection, pati na rin ang kakayahang mag-operate sa pinakamalalang kondisyon. Sinasabing isinama rin sa kasunduan ng training para sa mga piling sundalong Pilipino na gagamit nito. Ang ganitong teknolohiya ay hindi basta-basta. Dapat tayong maging handa sa mga posibleng responsibilidad na kaakibat nito. Dagdag pa ng analyst, hindi lahat ay sang-ayon sa balitang ito. Ang ilang sektor ng lipunan, kabilang ang mga makakaliwang grupo, ay naglabas na ng kanilang pagtutol. Anila, imbes na gumastos ng bilyon sa pagbili ng armas, mas nararapat na unahin ang mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan gaya ng edukasyon, kalusugan at pabahay. Habang namamatay ang ilan sa gutom, gumagastos tayo para sa sandata. Ito ba talaga ang prioridad? Tanong ni Joel Castillo, isang leader ng progresibong grupo. Sa kabila ng mga kritisismo, patuloy na nananatiling tikom ang bibig ng DND at ng pamahalaan ukol sa nasabing sandata. Ayon sa isang military officer na tumangging magpakilala, hindi lamang ito simpleng sandata. Ito ay simbolo ng ating pangarap para sa kalayaan at seguridad. Kasabay ng lumalalim na usapin hinggil sa pagbili ng Pilipinas ng military-grade secret weapon, sinimula na umano ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang serye ng mga paghahanda upang tiyakin ang maayos na paggamit at integrasyon ng bagong teknolohiya sa kanilang operasyon. Ayon sa mga opisyal ng AFP na pamilyar sa naturang kasunduan, ang unang hakbang ay ang pagpili ng mga piling sundalo na dadaan sa masusing pagsasanay upang maging eksperto sa pag-operate ng nasabing sandata. Ang mga sundalong ito, na binubuo ng mga veterano at mga miyembro ng elite units, ay napili base sa kanilang karanasan at kakayahan sa paggamit ng high-tech na kagamitan. Ayon sa isang source, ang pagsasanay ay gaganapin sa labas ng bansa, sa mismong bansang pinagmulan ng teknolohiya. Sa kabila ng mataas na antas ng pagiging kompidensyal, napag-alamang ang training program ay sasaklaw hindi lamang sa teknikal na aspeto ng sandata, kundi pati na rin sa mga simulated combat scenarios upang masigurong handa
ang mga sundalo sa anumang uri ng operasyon. Bukod dito, isinasagawa na rin ang mga kinakailangang logistical preparations upang i-deploy ang sandata sa mga strategic na lokasyon sa bansa. Ang mga base militar sa Luzon, Visayas at Mindanao ay kasalukuyang nire-review upang tukuyin ang mga lugar kung saan magiging pinakamabisang gamitin ang bagong kagamitan. Isinasaalang-alang din ang kalagayan ng mga pasilidad na maglalaman ng sandata, kabilang ang pagkakaroon ng secure na imbakan at advanced monitoring systems na poprotekta sa teknolohiya laban sa posibleng espionage. Ayon kay Colonel Mateo Santos, isang tagapagsalita ng AFP, ang naturang sandata ay magiging bahagi ng mas malawak na modernisasyon ng militar. Ito ay hindi lamang isang kagamitan, ito ay simbolo ng pangako ng ating gobyerno sa mas ligtas at mas maayos na kinabukasan para sa ating bansa. Kailangan nating tiyakin na ang bawat aspeto ng implementasyon ay maayos na naisasagawa. Anya sa isang pahayag. Bagamat tahimik ang AFP sa eksaktong detalye ng pagsasanay at deployment, umalingaw-ngaw ang balitang may paparating na military exercises na susubok sa kakayahan ng bagong sandata sa simulated combat operations. Ang mga pagsasanay na ito, ayon sa isang defense insider, ay gagawin sa mga lihim na lokasyon upang mapanatili ang seguridad ng operasyon. Samantala, iniulat din na pinaghahandaan na ng AFP ang pagbuo ng isang espesyal na unit na eksklusibong mag-aasikaso sa paggamit, pagpapanatili, at pagpapabuti ng sandata. Ang unit na ito ay inaasahang magiging bahagi ng modernisasyon ng militar sa mga susunod na taon. Isang hakbang na patuloy na sinusuportahan ng Department of National Defense. Sa kabila ng mga positibong balita mula sa kampo ng militar, nananatili pa rin ang tanong ng ilang sektor kung paano sisiguraduhin ng gobyerno na ang ganitong uri ng teknolohiya ay gagamitin ng responsable. Ang tanong na ito ay lalong nagiging mahalaga sa harap ng mga alalahanin sa posibilidad ng maling paggamit o hindi tamang deployment na maaaring magdulot ng mas malawak na tensyon sa rehiyon. Habang patuloy ang mga paghahanda, nananatiling mapagbantay ang publiko. Naghihintay ng mga sagot sa mga tanong na bumabalot sa tinaguriang pinakamalaking hakbang ng Pilipinas tungo sa modernisasyon ng depensa nito. Habang unti-unting lumalabas ang detalye tungkol sa pagbili ng Pilipinas ng isang military-grade secret weapon, naging tampok ang mga tanong ukol sa teknolohikal na kakayahan ng sandata at kung paano nito mapapalakas ang depensa ng bansa. Ayon sa mga source na pamilyar sa naturang kasunduan, ang sandatang ito ay nagtataglay ng cutting-edge technology na kayang magbigay ng game-changing na benepisyo sa estratehikong depensa ng Pilipinas. Napag-alamang isa sa mga pangunahing katangian ng sandata ay ang advanced stealth capability nito na nagbibigay ng kakayahang maiwasan ang radar detection kahit sa pinakabagong radar systems ng mga kalabang pwersa. Bukod dito, ang sandata ay sinasabing may kakayahang mag-operate sa lahat ng uri ng terrain, mula sa matarik na bundok hanggang sa malalalim na bahagi ng karagatan. Ang ganitong klase ng versatility ay itinuturing na mahalaga para sa Pilipinas na may malawak na maritime territory at patuloy na kinakaharap ang banta sa West Philippine Sea. Isa pang tampok ng sandata ang integrated AI-driven targeting system na nagpapabilis ng pag-detect at pag-neutralize sa mga posibleng banta. Ang teknolohiyang ito ay sinasabing nagbibigay daan sa mas mabilis na desisyon sa battlefield, na isang kritikal na aspeto sa modernong labanan. Hindi lang ito usapin ng lakas, ito ay usapin ng katalinuhan. Ani ng isang defense analyst na tumangging magpakilala. Bukod sa mga tampok na ito, inaasahan ding makikinabang ang Pilipinas sa kaalaman at teknolohiyang kalakip ng kasunduan.
kasama sa kasunduan ng transfer of technology na magbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipinong eksperto na matuto at mag-develop ng sarili nilang bersyon ng high-tech weaponry sa hinaharap. Ang ganitong uri ng teknolohikal na paglago ay maaaring magbukas ng pintuan para sa lokal na industriya ng depensa at magbigay ng trabaho sa libo-libong Pilipino. Sa kabila ng magagandang balitang ito, may mga babala rin mula sa mga eksperto. Ayon kay Dr. Eliseo Malvar, isang security consultant, ang advanced technology tulad ng nasa sandata na ito ay may mataas na antas ng maintenance requirement. Kung hindi ito maaalagaan ng maayos, maaaring mawala ng bisa ang buong sistema. Ani niya. Dagdag pa niya, dapat tiyakin ng gobyerno na mayroon itong sapat na kakayahan sa logistics at infrastructure upang suportahan ang ganitong klase ng teknolohiya. Gayunpaman, marami ang umaasa na ang ganitong hakbang ay magiging pundasyon ng mas malakas at mas modernong depensa para sa bansa. Habang naghihintay ang lahat sa opisyal na pahayag ng gobyerno ukol sa sandata, malinaw na ito ay hindi lamang simbolo ng teknolohikal na pagsulong, kundi isang hakbang tungo sa mas makapangyarihang posisyon ng Pilipinas sa geopolitika ng rehiyon. Habang tahimik na ipinatutupad ng gobyerno ng Pilipinas ang pagbili ng isang military-grade secret weapon, tila hindi nakaligtas sa atensyon ng China ang makasaysayang hakbang na ito. Ayon sa ilang ulat mula sa rehiyon, unti-unting nagpapakita ng pagkabalisa ang China na tila nagulat sa biglaang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Bagamat walang direktang pahayag mula sa Beijing, isang mataas na opisyal na bahagi ng foreign policy discussions ng China ang nagsabing ang anumang hakbang na magpapataas ng militarisasyon sa rehiyon ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang tensyon. Ang pahayag na ito ay itinuturing ng mga eksperto bilang indikasyon ng pagkabahala ng China, lalo pat matagal nang nakikita ang West Philippine Sea bilang bahagi ng kanilang estratehikong kontrol. Ang secret weapon ng Pilipinas, ayon sa mga ulat, ay isang teknolohiya na kayang magbigay ng kalamangan sa depensang militar ng bansa. Sa kabila ng pagiging bahagi ng maliit na bansa sa ASEAN, nagiging malinaw na handa ang Pilipinas na ipakita ang kakayahang depensahan ang sarili nitong teritoryo laban sa anumang pananakop. Para sa China, na matagal nang nagpapalakas ng presensya sa pinag-aagawang teritoryo, ang pagbiling ito ay isang malinaw na mensahe na hindi basta-basta palalagpasin ng Pilipinas ang kanilang agresibong pagkilos. Ayon kay Professor Leonardo Cruz, isang geopolitical analyst, ang ganitong pagkilos ng Pilipinas ay maaaring magdulot ng malaking hamon sa posisyon ng China sa rehiyon. Kung dati ay nasanay ang China na itulak ang kanilang interes sa rehiyon nang walang gaanong hadlang, ngayon ay tila napipilitan silang mag-isip ng 2 beses. Ani Cruz, ang pagkakaroon ng secret weapon ay hindi lamang simbolo ng depensa. Ito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa Pilipinas na ipaglaban ang kanilang karapatan. Sa kabila nito, ipinapakita ng ilang diplomatic circles ang posibleng epekto ng sitwasyon sa relasyon ng dalawang bansa. Maaaring subukan ng China na maglunsad ng mga economic sanctions o gumamit ng soft power upang pilitin ang Pilipinas na baguhin ang kanilang estratehiya. Subalit, ayon sa mga eksperto, hindi magiging madali para sa Beijing na baliwalain ang lumalaking determinasyon ng Pilipinas na protektahan ang sarili, habang patuloy na pinapalakas ng Pilipinas ang kanilang depensa. Nananatiling tanong kung paano haharapin ng China ang bagong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa ngayon, tila iniwan ng pagbiling ito ang Beijing sa isang posisyon na kailangang mag-ingat, dahil ang anumang hakbang na magmumula sa kanila ay maaaring makapagpalala pa ng kanilang imahen bilang isang agresor
sa mata ng pandaigdigang komunidad. Ibinunyag ng isang mataas na opisyal na tumangging pangalanan dahil sa sensitibong kalikasan ng usapin na nagpadala ang China ng mga emisary sa Pilipinas upang mag-alok ng alternatibo. Nag-alok sila ng mga insentibo tulad ng economic investments, mas maluwag na trade agreements, at umano'y garantiya ng kapayapaan sa West Philippine Sea, kapalit ng pag-abandona sa pagbili ng sandata. Ani ng opisyal. Bagamat tila kaakit-akit ang mga alok, nanindigan umano ang pamahalaan sa desisyon nitong palakasin ang depensa ng bansa. Malinaw sa ating gobyerno na hindi maaaring ikompromiso ang seguridad ng ating teritoryo, lalo na sa mga hamon na hinaharap natin sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng opisyal. Bukod sa mga alok, nagkaroon din umano ng implikasyon ng pressure mula sa China sa pamamagitan ng kanilang economic leverage. Napansin ng mga eksperto sa ekonomiya na naging mas mahigpit ang inspection ng Chinese customs sa mga produktong Pilipino na nagresulta sa pagkaantala ng export shipments. Bagamat hindi direktang inamin ng China na kaugnay ito sa usapin, pinaghihinala ang bahagi ito ng kanilang estratehiya upang ipakita ang kanilang disapproval sa desisyon ng Pilipinas. Samantala, nananatiling matatag ang posisyon ng Pilipinas. Sa isang pahayag ng DND, binigyang diin nila na ang pagbili ng makabagong sandata ay isang soberanyang karapatan ng bansa at bahagi ng mas malawak na plano para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Hindi tayo magpapadala sa anumang uri ng pananakot o impluwensya. Ang ating desisyon ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Ani ng tagapagsalita ng DND. Sa kabila ng mga ulat na ito, nananatiling tahimik ang panig ng China. Hindi nila kinumpirma o itinanggi ang mga alegasyon. Ngunit ayon sa isang analyst mula sa Asia Pacific Studies, ang ganitong uri ng diplomasya ay hindi bago para sa Beijing. Ang kanilang approach ay palaging dalawang muka. Isang bahagi ang nag-aalok ng pakikipagkaibigan, habang ang kabila ay nagbabanta ng palihim, ani ng analyst. Habang nagpapatuloy ang kontrobersya, malinaw na naging simbolo ng matatag na paninindigan ng Pilipinas ang pagbili ng military-grade secret weapon. Bagamat may mga hamon, tila nagpadala ng mensahe ang gobyerno sa China at sa buong mundo. Ang Pilipinas ay hindi basta-basta magpapasindak, lalo na pagdating sa karapatan nitong protektahan ang sarili at ang soberanya nito.